Magandang araw. For today's video pala ay ibabalita ko lang, nagtinda ako ng ice candy. Gumawa ako nung una pero naubos na. Tapos ngayon ay kahapon pala gumawa ako ng 6 kilos na mangga. Tapos, nakagawa ako ng 200. Ano nga yun? 255 piraso. Medyo masakit dito sa pagtatali. Pero, okay naman. Sabi nila, nung una kong gawa, kape-kape pala tayo. Kasi ngayon ay alas 2 na ng hapon. At medyo makulimlim kaya hinatid ko na. Free delivery dito. Basta marami siya. Kering-keri yun. Ano na lang marunong naman ako scooter. Parang scooter man siguro. Marunong ako nun. Kaya yun na lang ang sakyan ko papunta doon. Lalo na pag medyo mainit kasi mas okay. Pero ang problema ko ay hindi ako marunong magpunta sa mga street. Kahit kahit 15 years na ako nakatira dito, hindi ko pa alam yung street. Hindi ko kabisado yung street dito. Pero pag sinabing doon banda, yun, alam ko na yun. Pero pag sinabing street, hindi ko alam kasi yung mga street saan banda yun. Kaya kanina, nagpaturo na lang ako kung saan banda yung gusto magpa-deliver. Yung ipapa-deliver niya ay 15 piraso. Ang presyo pala ng ice candy ko ay 15 pesos. Pakita ko sa inyo. Kasi maraming mangga ngayon, kaya gawa tayo ng ice candy. Tingnan nyo. Kung gano'n siya kadami. Ganyan. Plus, meron pa dun sa bahay. Meron pa akong nilagay dun na mga 90 siguro. Mga 90 peraso. Kaya, hinahatid ko na lang. Pati yung mangga, magtinda rin ako ng mangga ngayon. Free delivery din siya pag pag 2 kilos yung kukunin niya. Kukunin pala nila pag 2 kilos. Hinahatid ko na. Kaya ko naman siyang ihatid. Kaso lang, yung street nga tayo nagtatanong at hindi ko alam yung street. So, ngayon, ang kwento ko lang ngayon ay, nag-deliver ako ng ice candy. Kahapon, gusto kong videohan yung ginagawa kong ice candy, pero, nagmamadali ako kasi, pupunta pa ako ng Alabang. May asikasuhin ako. Kaya, ang ginawa kong ice candy, 6 na kilo. Yung 6 na kilo, ginamitan ko din yun ng 3 kilong asukal. Sa 6 na kilo na mangga, gumamit ako ng 3 kilong asukal. Ay, hindi lang pala 3 kilo. 3 kilo and 1/4. Kasi medyo matabang daw ang lasa. Hindi ko na kasi alam kung ano yung tamang tamis. Kasi bawal lang ako matamis. Hindi ko alam kung yung super tamis ba siya o matamis ba siya. Kaya iba yung pinapatikim ko. Tapos, gumamit ako ng kondensada na dahil 6 na kilo yun sa bawat 1 kilong mangga. Ay sa bawat 2 kilo na mangga ay dapat meron siyang 1 kilong white sugar, 3 kilong kondensada,
at 2 evaporada. Sakto ang timpla nun. Plus, gagawa ka ng cassava flour. Magkanaw ka ng cassava flour. So, ilalagay mo na cassava flour pag meron kang cassava flour. Dahil ang cassava flour kasi yung cassava flour po kasi ay masyado siyang malapot compare sa cornstarch. Kaya pag cassava flour po ang gagamitin nyo sa ice candy, ay dapat po ay 3/4 laang. Tapos cornstarch, pag sa cornstarch po, ang gagamitin nyo ay 1 cup. Kasi medyo malabnaw si cornstarch kumpara kay cassava flour. Yung cassava flour kasi siya, iba yung lapot niya. Basta magiging creamy yung ice candy nyo. Basta yun ang gagamitin nyo. Ngayon, sinukat ko kasi yun. Ay, first time kong gumawa sa isang kaserola na may 6.5 liters ang laman. So, nilagyan ko yun ng 3/4 cup na na cassava flour. 3/4 cup. Tapos nilagyan ko ng 7 cups ng tubig. Kinanaw ko siya. Kinanaw hanggang maluto yung cassava flour. Pag naluto na yung cassava flour, kumikintab yung tubig or yung kumikintab yung cassava flour na may tubig. Ibig sabihin nun, luto na yun. Tapos, hanguin mo yun. Lagyan mo siya ng tubig ng mga paano ko kaya basta maging siya, basta ang lagayan mo ay 6.5 liters. Kunyari naluto na yung niluto mong 7 cups na tubig na may 3/4 cups na cassava flour. Yung 6.5 mo na lalagyan mo na lang yun ng tubig. Parang ang idagdag mo sa tubig nun ay katumbas ng ginawa mo. Diba nagkanaw ka ng cassava flour, tapos naluto na yun. Kumbaga dagdagan mo siya ng kasing dami din dagdagan mo siya ng tubig na kasing dami din ang ginawa mo ng cassava flour. So, mangyayari nun, aabot siya ng 6.5 liters. Yun, tapos tama na yung timpla niya. So, first time kong ginawa yun. Pero nasarapan sila. At yun lang, maraming salamat sa panunood. At shout out sa inyong lahat na mga subscribers ko at sa mga hindi subscriber na pumipitik na nanonood sa vlog ko. Maraming salamat po. At sa laging nanonood, thank you very much po sa inyo.